But in terms of pushing and in terms of clearing the waves, isang last insanity lang kasi yung kailangan nila dito. And kung papansin naman dito yung lineup ng side ng NXP, the thing is, they don't have that fast wave clear na tinatawag natin. Wala talaga sila yung tipong sobrang spammable na spell dito. Aside from MB kapag nakuha niya na yung Blood Ode pagdating ng level 4. Totoo yun. And one thing din naman for the side of Bren, this is almost the same na ginawa ng Onyx. Definitely that Selena and that Johed for sure guguluhin dito si H2O sa kanyang buff. And in terms of wave clear dito, I'm actually going to think that siguro nakuha ng Bren Esports yung tamang timpla niya, while for si NXP, I think medyo kailangan niya mag-adjust accordingly sa binibigay na pressure ni Bren Esports. Yes. Tingnan natin kung paano magpa-pan out tong game na to. Yun ang tanong kung paano nga talaga dito magpa-pan out. Ito na, mga kaibigan, bakbakan na Bren Esports versus NXP Solid game number 1. And as you can see, H2O dito, medyo talaga nag-iingat lang siya. Ito yung sinasabi natin Kumbaga, yung Thorn Rose kasi triangle siya, so madaming matatamaan and you can divide the damage. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Lasty dito. Wow! Ine-ejector lang niya yung cannon. Because he knows na kapag ginawa niya yun, madedelay pa ng onti si H2. At pag na-delay si H2, pwede pa sila mag-invade. Yes! Good point yon. Actually, yun din yung naisip ko nung, sabi ko, in-ejector niya yung siege minion. Tapos nung nilipat yung camera doon sa may purple buff, makukuha na nila. If napatay kagad yun ni HO, he could just flinch papunta doon and probably retry. At baka nanakaw pa nga niya. Pero hindi yun nangyari because in-anticipate na nga yun ng Bren. Tsaka ano din maganda din yung ginawa ng NXP doon. Binato na nila agad si Chester doon. Pinabawasan na nila. Kaya hindi na rin natagalan. So yung delay na ginawa, na nasagutan din agad. Oo, nasagutan din agad. Pero ang sagot dito ng Bren, tayo ang mag-invade. Nakuha pa rin naman dito ng H2O yung kanyang purple buff. May bawi nga kaya ba dito ang NXP dahil mainit ang Bren. Flicker out si Few. Ito na, mga kaibigan, ang unang nawala. That's gonna be Chester. Hindi pa sila humihinto. H2O, level 4 na siya dito. Pero nagamit ng Tempest of Fate. Paalis, patakas, and that's it. First blood for Bren Esports. At bago ang lahat, from October 27 to November 13, log in the game and participate in the Trickstars Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the task. Makakakuha ka ng Terisla Special Skin Hammer Giant guaranteed pagkatapos ng 10 spin and you don't want to miss that one out. So napapansin mo dito kapag ginagawa ng NXP Solid ng adjustment, yung mga other lanes para makuha agad ni H2O ng mabilis yung mga crab coin, yung mga buff, sinisimulan na nila agad. Para pagdating ni H2 doon, onti na lang yung gagawin niya. And they know na merong upper hand talaga kasi dito in terms of clearing ang Bren Esports kasi mabilis talaga ang lance So what you do is, para malesen yung time na tinitake nilang na mag-take ng mga monsters, bawasan mo na agad para hindi na siya mamumblema na lumipat doon sa kabilang area naman. Yes. Parang parang sinusubo mo na papunta kagad sa kanya the resources he actually needs. Meanwhile, on the top lane, looks like Flat PC yung medyo nananalo in this engagement. Pero I guess, hindi pa rin siya pwedeng maging overconfident dahil pwede pa rin siyang masipa papasok doon sa may torre ni Rene J. Yaoi here are forced to use the vengeance. Pero yung kunat niya dito, mawawala because Carl TC will be there. Hurricane Dance, pinatalsik, pinalayo lang dito pero umikot na rin dito si Kuya Moribo. Out na muna ang squad ng Bren Esports Tail. Nawala na naman ng isang miyembro ang NXP Solid. Malinis yung mga plays na nagagawa dito ng Bren Esports. Napipili na yung laban nila and nahuhuli nila yung NXP Solid sa mga area na hindi sila dapat nandun. Nakita mo yung Carmilla, masyadong malalim yon and ang ginawa agad ng Bren Esports, parusahan natin. NXP Solid, they should stay away from those kinds of positioning kasi talagang hindi magdadalawang isip ang Bren Esports na bigyan ng punishment yung mga ganong kaliliit na bagay. Totoo yun. And look at the traps na piniplace dito ni Few. He actually knows how NXP Solid is doing on the bottom lane. So, kumbaga, dito yung top lane nila, si Flap TC is, alam niya na 1v1 lang sila doon. So, I think yung Selena dito, they're not definitely just getting simple pick-up. Pero mamaya na yan, dahil si Flap TC yata ay papalag naman dito kay Rene J. Pero Carl TC, nandito na yung kapatid. Ika'y mawawala. Another one na naman para sa Bren Esports. Ito yung nakikita natin kanina sa Onyx na parang every single time na merong duel na nangyayari, merong backup agad yung kanilang mga teammates.
papansinin mo dito, Brian Esports, they're sticking to that playstyle as well. Lusty, nahuli. Tingnan natin kung ito na nga ba yung first kill ng NXT Solid. Pero, he tries to go for H2O. Totoo, dahil binato niya papaloob, so na-force ngayon yung Tempest of Blade. Pero sabi ni Captain Chester, ididikit muna kita sa pader. Pero sir, makunat ka ba, Yawi? Vengeance, ginamit na naman. Pero si Carl TC, galit pa rin naman. Eto, pasok sila dito. Yung Torre baka mawala. Dun si Chester sa may Natamaan ng bandang pana. likod. Oh my God, patay ka ngayon! Brian Esports, manhandling itong early game ng NXP Solid. And right now, they can't do anything. Yung kanilang side lanes dito is level dependent and item dependent at the same time. Si Alice dito, kailangan niya pa yung stacks niya para doon sa magandang Blood Ode mamaya. Ito Yeah. naman si Rene J, kailangan niya yung BOD niya at mga 1v1 situation para magamit niya sa full potential yung high-end right. Totoo yan. Now, what we're really seeing right now, Butters, is that unti-unti na lumiliit na naman dito, or rather lumiliit ang mapa dito ng NXP Solid. Yawi here already half on HP. May sipa doon si Renny J, pero that's flop easy. Makunat yon. Ikaw patuloy ang nawala. Habol dito ang mga miyembro ng Brain. Yawi na naman, pinaikot doon, pero out pa din. Mukhang makukuha ng Brain Tinamaan. ang Turtle. May Tinamaan si tinamaan MB. sa pool. Si MB, pero buhay pa rin Tinamaan naman, si MB. Butters. Pero ang sagot dito ng, oh, naku po, Tinamaan na naman! may magnet, tol! Sa pool! Baka few. Baka pew yan. Baka few yan. Ang idol ng mga kids. Pero ang mas idol ko ngayon, si Chester na umikot, pero patay pa rin yung bata, mga idol. Yawi, dito, mukhang mawawala, pero kalahati na naman dito. I think the Carmilla dito, mga kaibigan, is not doing what's intended para sa kanya. Okay. Tingnan natin yung side dito ng NXP Solid kung ano ginagawa nilang tama. Ito yung isang bagay. H2O dito, kahit sobrang nagkakaroon na ng problema doon sa rotation nila and the jungle control, map control na meron sila, nag-split push pa rin siya. Yes. And usually, kapag ka medyo behind kayo in terms of getting the gold and getting the kills, yan yung usual ginagawa ng lane. Naghahanap siya ng lane na pwede siya mag-push at magpapadala siya ng isang tao galing dun sa kalaban, or kung hindi man siya pansinin, kukuha siya ng isang turret o dalawang turret. Totoo yan. So, that's the thing about NXP Solid. May nagagawa pa silang tama at this stage of the game, and that is a good sign if they want to come back from this. And one good sign is napatay din nila si Lusty doon. So at least meron pa rin nangyayari dito for NXP Solid in the terms of H2O. Pero si Yawi na naman dito ang nakita ng mga tropa dito sa Bren Esports. Out na muna siguro dahil si Renny J sa likod. Siya na lang ang ating ipunto. Pero yun nga, going back sa sinabi mo, Butters, this is what we've seen to Signal Ultra yesterday. Yung link nila was just forcing a reaction doon sa kalaban, and this is exactly what H2O is doing right now. Oo, and H2 kasi, isa yan talaga sa mga hindi nawawala sa kanya. Kaya nga siya tinawag na, para sa akin, isa sa mga pinaka-consistent na course dito. Yes, nagkakaroon sila ng problema as a team ngayon, pero hindi pa rin siya nawawala sa role niya. Yeah, oo nga. Well, yeah, I agree with you. Sobrang consistent pa rin dito talaga. H2O, he knows that they're not gonna be winning at least for this time sa mga team fight. Then might as well go for the side lane, try to split push, then just drag out the game. Bren Esports already had the early to mid game. Let's just try to make an outplay on the late game. Pero kasi, eto din, ginagawa ni H2O talaga yung role niya. So, ibig sabihin, for NXP Solid, kailangan na lang nila hanapin dito yung gagawin ng apat. Kasi ngayon, Brian Esports hindi magpapatinag sa pressure to eh. Alam ng Brian Esports na sila yung lamang ngayon, and they know this all too well. Kasi nga, sanay na sanay sila sa pwesto na lamang sila. Kasi nga, halos hindi nagpapatalo to yung mga to eh. Oo. Nabulol ako doon. Yes, hindi Papatalo. nagpapatalo. Ang hirap sabihin mo. Nagpapatalo. Oh. Pero mukhang matatalo yata doon ng NXP dahil nawala doon si Chester. Look at Lusty, naghahanap dito ng mababato. Pero flicker out na si MB, hindi niya nahihintayin pa ang ejector dito ni Lusty. Now, what is really happening now with Butters for this side? What's the winning condition for NXP Solid? The winning condition for NXP Solid is to take this to a very late game. Kasi nakita na natin to, yung Lance kasi medyo reliant talaga siya in terms of using yung kanyang skills. So as long as you can outlive yung skills dito nung Lancelot,
magiging okay yung damage output nyo. Pero kasi ang problema, hindi naman nahayaan ng Brand Esports dito. Kasi ang gagawin na ng Brand Esports dito, pipwersahin na kayo ng pipwersahin na gumawa ng mali. Yes, totoo yan. And one thing din is that the composition of NXP Solid is somehow like for a 5v5 team fight. Kasi yung isipin mo, the Carmilla works best pag mas marami kayong magkakatabi from its ulti. Di ba parang... wala pa tayo nakikita ng isang full-blown team fight eh. No? Wala pa tayo talaga. Well, it somehow makes sense kasi hindi pa rin talaga capable yung NXP Solid. I mean, the sustain coming from the Selena, hindi niya pa kaya. Specifically dito, yung damage ni Carl TC, kayang-kaya pa siya ditong mabura. It's Ribo dito. Inaagaw niya etong buff. Etong side ng NXP Solid. And i-concede talaga yon. I-concede talaga ni H2O yon. Alam ni H2O na hindi niya afford magbato ng Retribution ngayon. Bakit? Hindi aabot sa cooldown ng Lord. Kapag nakita ginamit yung Retribution, automatic maglo-Lord yung Brand Esports. Yes, maglo-Lord talaga. Pero sabi dito ng Brent, hindi na yata namin kailangan umikot dun si Chester pero parang walang naipit doon. Yawi na naman yung naiwan sa may bandang gitna. Saan ka pupunta? Habol sila rito. Mukhang ito na NXP Solid ang bawi ng api. Ilista mo na kaya pero out na muna. Huwag masyadong mainit mga tol. Kaya nating i-hold na wala lang doon si Yawi pero kaya pa rin naman na magdepensa ng NXP Solid. There was one crucial mistake na nagawa doon yung NXP Solid. Naipit ni Chester si Carl. Yes. Carl didn't have Purify. Ang nangyari, nasipa ni Renny J palabas. Ay, that is something to see talaga. Well, he didn't mean to do it. I guess he wants to do is isipa pa lalo paloob kasi para hindi makapag-puncture and Phantom Execution out. Pero that doesn't happen. If that actually happened, they NXP Solid could just come back from that position. Oh, and if they got that malaking gold ang makukuha nila dun just because hindi pa nati-take down dito si Card Z. Well, for NXP Solid, nakita na sila ng way para kontrolin yung Lance. Nagawa na ni Chester, naipit na niya. Kailangan na lang nila gawin ulit. Pero saan? Dito ba sa Lord Pit? Kasi itong Lord Pit na to medyo open to Oo. And it's one of the places na as a Nakai, hindi siya narrow enough para talagang mamando mo yung buong battlefield. Yes, medyo mahirap din mag-pin talaga. They actually tried that kanina na pagtalon ni Chester. Medyo nabugaw lang yung buong Brand Esports and mahirap talaga mag-pin down. And wow, that was a solo. Rather, probably tinamaan doon ng pana ni Few. And that's not good news para sa NXP Solid. That is H2O. Their main damage dito. Renny J din mukhang mawawala. Oh my God! Chester pa ang nadamay doon mga tol. Yawi here on the defensive. Pasok dito. Ngayon, 5 miyembro ng Brand Esports sa loob ng base ng NXP Solid. Unti-unti na para bang nag-audition ng papunta ng PBB. NXP Solid, isa-isang nawawala. Pero ngayon, kaya pa bang dumipensa nila dito, Butters? Sila last dito, talagang gumagawa na sila ng mga play. Mag-hurricane dance, ang igagawa ay ejector. Literal na hindi nila binibigyan ng panahon huminga o pahingahin yung laro na ginagawa nila ng NXP Solid. And Brand Esports knows na kapag dumating sa late game, magkakaroon din sila ng problema kay Renny J, magkakaroon din sila problema kay Alice. So might as well end this right now. They're playing it right. H2O dito, as much as he wants to do something, medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo ng dalawa, hindi pala. Dahil yung Akay yung nawala. Bumalik yung Firaga armor dito ni Ribo. Na-pop yung immortality pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Renny J bumabalik. Naku po, Carl TC mahuhuli na nga kaya. Double kill dito. Si Renny J. Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may savage yata tayo dito na magaganap. That's gonna be the Lancelot ni Carl TC. Siya na mismo ang tatapos, ilista na ba ng Bren dito dahil kanila ang unang panalo. And eto yung playstyle na alam natin sa Brand Esports, yung run and gun setup na ginagawa nila. Brand Esports being very aggressive, nakita nila yung weakness ng lineup dito ng side ng NXP Solid, pinarusahan nila as much as possible, hindi nila binigyan ng way or ng oras para mag-scale kahit papano at makuha yung levels at gold nila. Hindi nila nakuha yung core items nila ng mabilis and pinarusahan na lang nila yung NXP from there on out. NXP